So, the first saying ay isi-share po ni Tita Tess na, na makikita natin sa Luke 23 verse 34. Ang sabi nga din, and Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. So, tawagin ko na po, Tita Tess. Hello po. Magandang umaga po sa ating lahat. Yan po yung aking hobby ko. Ngayong umaga pong ito ay ako po hindi aawit, kundi ako po ay mag-share how God touched my life. Ang words ko po na i-share sa inyo, it will be taken from Luke 23 verse 34. Sabi nga dito, and Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Alam niyo po ba na, sabi ko, Lord, kilala mo ako. Pag ako'y nasa unahan at magsasalita tungkol sa mga ganito, nagmamadali talaga ako. Gusto kong matapos kaagad. But alam niyo, sabi ko, Lord, tulungan mo ako. Show it to me, Lord. Nung nagpipray ako. And then, alam niyo, pinakita niya sa akin yung scenery, yung nandun, yung mga Roman soldier, yung mga nag-beat sa kanya, yung mga nag-mock sa kanya while he was on the cross. Nandoon, lahat ng mga tao, yung crowd, even yung enemies niya na naglagay ng thorns sa kanyang ulo. And then kasama rin ako, nakita ko rin na in spite of these things na naranasan niya, alam niyo po ba, ni hindi man lang ang Panginoon nag-retaliate, hindi man lang siya nagsabing, tama na, wala kang marinig sa kanya. And alam niyo, sa sakit, sa lahat ng naranasan ng Panginoon, andun pa rin yung pagmamahal niya sa atin, yung mercy niya sa atin. Tapos, sabi ko nga, wala siyang ginawa kundi ipanalangin tayo to forgive us. Kaya sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Alam niyo, He is a model na talaga naman na bugbog sarado na siya, lahat ng sakit, lahat ng ginawa sa kanya, never siyang nagsalita, never siya nag-retaliate. Pero tayo, alam nyo, konting sakit lang, konting nasaktan lang tayo. Talaga namang nandun yung galit natin, nandun yung, kumbaga, hindi natin pinalalagpas, talagang aawayin natin yung mga nakasakit sa atin. But ang Panginoong Yesus, hindi man lang siya talaga nagano. So, yun yung nag-capture ng puso ko na alam niyo ba na kahit anong sakit na naranasan niya, hindi man lang siya nagsalita, hindi man lang siya lumaban. At nandun pa rin yung pagmamahal niya, yung mercy niya doon sa mga sundalo, sa mga crowd, sa lahat na nagsabi sa kanya na kung ikaw ay Diyos, iligtas mo ang sarili mo, yung they mock him. Pero talagang doon ako talaga na sa Panginoon na talaga namang nandun yung ang ano lang niya sa atin is patawarin tayo. He intercede for us. He prayed for us. Nag-intercede siya para sa atin, para tayo ay patawarin ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, talagang ganun na lang, labis yung pagmamahal niya sa atin in spite of everything.
And I will share to you yung aking kung yung testimony ko. Kasi andun yung resentment ko, yung anger ko, yung unforgiving spirit ko. Kasi nung maliit pa kami, hindi kami pinapansin ng mga tiyahin ko. But ang daddy ko, he always na dinadala kami doon sa mga lolo ko. Sabi ko lang sa daddy ko, Daddy, wag na lang akong sumama sa iyo kasi hindi naman kami tanggap sa inyo ng mga tita ko. Pero kahit ganun yung sinasabi ko sa kanya, andun pa rin na sumasama pa rin ako sa kanya. At sabi ko pa sa sarili ko, ako yung nag-i-encourage sa akin. Sabi ko, siguro kaya ganyan na yung nararanasan ko is dahil ayaw mo Lord na gawin ko din ito sa iba. Yung kinukomfort ko yung sarili ko. And then, sa daddy ko kaya nagkaroon ako ng unforgiving spirit is because kasi siya, nasa politics. Ang lolo ko kasi is a mayor sa aming bayan. Tapos may pinsan din siya na naging mayor. Ang daddy ko, president siya ng lahat ng captain sa amin. Kala nila, tatakbo ang daddy ko na mayor. So, binigyan siya ng problema. Hanggang siya ay inatake sa puso, namatay. Yung mga tiyahin ko ang push para lang siya magkaroon ng problema. Talaga siya. And then, nung mamatay ang daddy ko, nung mailibing siya, pinuntahan ko talaga yung auntie ko. Sabi ko, masaya na kayo. Patay na ang daddy. Sabi ko, ganyan. Pero sabi ko, babalikan ko kayo. Hindi pa tapos. Para akong si MacArthur, no? Sabi ko, babalikan ko kayo. Sabi ko, andun talaga yung galit ko. At alam nyo, nung makapunta ako ng Kuwait, nakakilala ako sa Panginoon. I surrender everything to God. Sinurrender ko yung galit ko, lahat ng resentment ko, yung anger ko. And I accepted Jesus as my personal Lord and Savior of my life. And then sudden change. Nung umuwi ako sa amin, nagbakasyon ako. Pinuntahan ko yung auntie ko. Yung sinasabi kong I shall return. Nawala yung galit ko, inakap ko yung auntie ko. Nagulat siya kasi inakap ko siya. Nagulat siya bakit ako nagkaganon, bakit bigla ko siyang inakap. Sabi ko, kasi nakilala ko ang Panginoon. Tinatawad niya ako. Naranasan ko yung pagpapatawad ng Diyos sa akin. And from that forgiveness, sabi ko, ang gusto ng Panginoon, magpatawad din ako. So, ganun din sa atin, no? Tayo mga pinatawad ng Panginoon. Gusto niya na matuto din tayong magpatawad. And that was happened to me. Napatawad ko yung auntie ko, yung lahat ng mga gumawa ng hindi maganda sa daddy ko. And napakahalaga talaga nung pagpapatawad. And then, every day din, sa araw-araw nating buhay, makaka-encounter tayo. Sa trabaho, may mga mahirap kasama, mahirap kausap. Napakahirap pakisamahan. Kahit minsan may mga sa family, may clash din, sa mag-asawa. But God is always reminding us to forgive. Napakahalaga ng pagpapatawad. Kasi alam nyo, kapag hindi tayo nagpatawad,
our relationship to God is cut off. Napuputol kasi there is a barrier. Dahil sa kasalanan, dahil sa unforgiving spirit, lahat ng yan, yun ang nagpuputol ng relationship natin sa Panginoon. And that is one thing na nagtimo sa puso ko. Yung Colossians chapter 3, verse 13. Sabi niya doon, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Kaya sino man yung nakakasakit sa atin, kahit anong ma-encounter natin na sakit, parati kong tinitingnan yung nangyari sa Panginoon. Kumbaga, ando na yung sakit sa buong katawan niya, hirap siya, he suffered a lot. But still, he didn't say anything. But still, wala kang narinig sa Panginoon, kundi yung he prayed for those na nakasakit sa kanya. Yun yung parati kong tinitingnan, yun na parati kong nilalagay sa puso ko, yung ginawa ng Panginoon. As God forgive me, we have to forgive those who hurts us. Kaya napakabuti ng Panginoon. Talagang He said, choose to forgive. Ano man yan, ano man yung mga nangyari sa atin, talagang piliin natin na tayo magpatawad. Bilang mga anak ng Diyos, bilang nakakilala sa Kanya, choose to forgive. Kaya sabi nga, yung panalangin ng ating Panginoon, ng Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. Yun lang po. Hallelujah. Amen. Father, forgive them, for they know not what they do. Jesus set an example. Kaya nasasabi rin niya na matutunan natin magpatawad. At pinakita ni Jesus sa atin kung paano magpatawad. Tunay nga, sabi nga, shinare ni Tita Tess, matindi talagang nangyari sa kanya. No? Kita natin, anak ng Diyos. No? Isang salita lang niya, ang buong kalangitan ay siguradong wipe out yung buong Roman Empire. Di ba? Di ba nakita natin sa Old Testament, 100,000 na mga Syrians, di ba? Isang ano lang ni Elijah, di ba ano nangyari sa kanila? Yung buong sandatahan ng Syrian nabulag, di ba? Remember that story? Yon. Kaya, but here, ang pinakita ng Diyos hindi yung kapangyarihan niya, kundi yung kanyang laki ng kanyang pagmamahal. Amen? Kaya nga sabi doon sa Colossians na magpatawad tayo dahil tayo na nakaranas ng kapatawaran. Amen? Yun nga. Pag tayo nagpapatawad, ang pinakikita kasi natin, hindi lang yung dahil marunong tayo magpatawad, kundi pinakikita natin kung sino si Jesus sa buhay po natin. Amen?